yung defense niya kung bakit siya yung tama at dapat na pakinggan ng mga taga-Corinthian Church. And it also serves as Paul autobiography. So kung wala daw po ang 2 Corinthians, hindi natin makikita kung ano yung naging buhay ni Paul dun sa kanyang missionary work. And it also reflects the missionary life of Paul. So makikita natin dito, meron pong encouragement sa author ng ating pong pinag-aaralan ngayon na basahin po natin yung 2 Corinthians para makita po natin kung anong klaseng kahirapan at struggle, trials ang pinagdaanan ni Paul during his missionary life. And then, the letter D, what should Christians be like, which we will focus on this last, no? What should be Christians be like? Ano po dapat ang life o ang buhay ng isang Kristiyano na sumusunod kay Kristo? Okay? So, habang ito po ay ating pinag-aaralan, nakikita natin yung mga ganyang autobiography ni Paul, nakikita natin yung missionary life ni Paul, and at the same time, habang pinag-aaralan natin yung mga susunod pong mga pag-aaral, ay makikita po natin na doon tayo focus kung ano ba talaga dapat ang buhay ng isang Kristiyano. So, yan po. Ang una po is, love the unlovely and unloving. Ang 1 Corinthians po ay tumutukoy sa mga buhay ng isang Kristiyano na akala niya nung tinanggap niya si Kristo ay magiging maluwal ang kanyang buhay at magiging blessings ng lahat ng dadating dahil ikaw ay nasa panig na ng mabuti o ng Diyos. Okay? Pero ang nangyayari po ay sa katunayan ay mas mahirap mabuhay nang ikaw ay isang sumusunod na sa Diyos o isang Kristiyano. Okay, ito yung mga examples or practical realities na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Katulad ni itong first topic natin na love the unlovely and unloving. Okay, sa 2 Corinthians 1:3-4, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Kaya lang po tumutulo na yung So yan po, yun po yung sa 1 Corinthians 1:3-4 ay tinukoy ni Pablo ang tungkol sa comfort one another. Okay? And it has something to do with love, the unlovely and unloving. Bakit po nagkaganoon? Paano natin po idudugtong yan according to dun sa story natin, no? Nang nangyari sa sigalot between Paul and the Christian church. So dahil nga kanina ay iniisip ng mga ay hindi nagkakaroon ng pagbabago ng isip ang Corinthian church at tinitira nila si Paul. Okay? Ang sabi nila, wag nating pakinggan si Paul kundi pakinggan natin yung magagaling na mga teachers natin ngayon na nagtuturo sa atin. And sa 2 Corinthians 4:5, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ our Lord, and ourselves as servants of Jesus' sake. So dito po ay ang magkaiba ang pag-iisip ng mga members ng Corinthians sa pag-iisip ni Paul. Kung ano ba yung talagang goal ng isang dapat na goal ng isang Kristiyano, no? At ang argument ni Paul ay tayo ay hindi dapat tumitingin so kung ano yung nakikita natin ng ating mga mata, kung ano yung nakaka-impress sa ating pandinig, okay? Kundi kung ano yung ginagawa or anong ginagawa ng leader na yon para i-point tayo or dalhin tayo kay Jesus.
Okay? So ang pinaka-goal or ang pinaka-purpose ng isang leader is not to impress people para magkaroon po siya ng followers, but to teach talaga si Jesus at maging katulad natin si Kristo sa ating mga buhay. So yun po yung argument ni Paul. Kaya ang sinasabi niya is comfort one another, because dahil sa mga sigalot na ito or dahil sa mga hindi pagkakaintindihan, we can comfort one another by forgiveness, okay? Or by asking for forgiveness, and then the other party will forgive. Okay? So kalimutan yung ating mga hindi pagkakaunawaan, alang-alang po sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Hesus. Ayan ay ipakilala si Jesus sa lahat ng mga tao, sa members ng church at sa labas ng church. Okay po? So that is about, and then, of course, pagka tayo po ay nag-share ng ating pananampalataya kay Kristo, ay hindi natin pinipili kung sino yung ating sisharean. Okay? Kasi lahat ng tao ay mahal ng Panginoong Diyos at kailangan nila si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Hindi po tayo namimili kahit po sila ay mahirap, mayaman, guwapo, hindi guwapo, ay lahat po yan ay may pagmamahal po tayo dahil kailangan po nilang makilala si Kristo. And then, next point is, do not expect gratitude when you serve. Okay, so makikita po natin yan sa 2 Corinthians 3:1. Kasi dito po sa kwento na ito ay humihingi ng commendation or recommendation ang members ng Corinthian church para magkaroon ng authority si Paul sa kanila, which in fact is so absurd because Paul established the Corinthian church. Siya yung ginamit ng Panginoong Hesus para mayroong mga maligtas doon at ma-establish ang community ng Christians doon sa Corinthians. So, ang sabi dito, what? You are my letter of recommendation written by the Spirit. So, hindi po, ang sinasabi ni Paul ay hindi naman ako ang nag-establish sa inyo, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip at ang pagtanggap ng inyong puso kay Kristo. Okay? So, our recommendation is from the power of God, yung work ng Diyos sa community ng church. Hindi po ang leader. Okay? Ang leader po ay kasangkapan ng ating Panginoong Diyos para i-lead tayo sa tamang landas o sa tamang turo. Yan po. Okay? So, yun po yung do not expect gratitude when you serve. Kasi dito, pinapakita na ang karaniwan, di ba pag tayo ay nagsishare, minsan hindi bumabalik yung favor, no? Na, uy, may ginawa ako sa yung maganda, bakit hindi mo suklian? We do not do that. We just do that because we just do the sharing, ang papapagal natin, ang pag-work natin sa church because we love God. We love the people who are lost so that they may come to the Lord Jesus Christ and be saved and saved from the punishment of hell. So, yun po. So, do not expect gratitude when you serve. Yun po yung mga bagay-bagay na parang mahirap gawin pero yan po ang ating call sa ating Panginoong Hesus. Okay, so dito sa chapter 4 to 7, meron ditong mga paradox, which means, paradox is a statement that is seemingly contradictory or opposed to common sense and yet is perhaps true. May mga mababasa tayo dito sa mga susunod na topic natin na parang hindi ata, parang labas ata sa common sense. Parang mahirap i-defense, okay? Mahirap ipaliwanag,
pero ganoon po ang buhay ng isang Kristiyano. Mamaya makikita po natin ano. So, discuss lang po natin ito, the paradox of the cross. Jesus gloriously exalted through His suffering death. The cross reveals God's salvation. Jesus died for our sins. The cross reveals God's character because of His self-giving love. And because of this demonstration of Jesus' life, we are to live in a cruciform way of life, no? Kung tayo ay sumusunod kay Kristo, tayo ay tagasunod po niya, ay tumitingin tayo doon so kung ano yung klase ng buhay at kung ano yung klase ng kanyang sakripisyo na ginawa niya, alang-alang sa mga tao na kailangan niyang iligtas. Okay? So, kung gusto po natin tayo ay maging effective, no, as Christians, tingnan po natin yung aktual na ginawa ng Panginoong Hesus natin sa krus po ng Kalbaryo, or simula pong nang siya ay pinanganak hanggang po siya ay mabuhay magmuli. So, next is, what should Christians be like? Christians' life is not smooth sailing. So, yan po yung isang katotohanan sa isang buhay ng isang Kristiyano na nag-i-exist po. Okay? In 2 Corinthians 4:8-10, ito po yung sinabi ni Paul, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Yan. So, dun po sa picture, kung titingnan po ninyo, si Paul ay meron siyang humility, suffering, poverty, same as the life of Jesus. Okay? For his love for the Corinthian church. So yan po ay tinatanggap po niya kahit po mahirap na gagawin na ikaw ay magsasuffer para po sa mga tao. Specifically dito po sa letter ni Paul is for his love for the Corinthian church. Okay? So, Christian life is not smooth sailing. Sorry. So, even though na ang ating buhay ay hindi siya smooth sailing, meron tayong katuwang or meron tayong Diyos na the God of mercy and comfort na nagsosustain sa atin. Okay? Gusto lang po nating i-point out yun na even though na we have a life of suffering, okay, na hindi madali, pero kasama natin ang Diyos. Yun ang mahalaga doon, ano? Hindi tayo nag-iisa, meron tayong kasama na tumutulong sa atin na dadaan tayo sa ganong mga circumstansya, kasama natin ang Diyos. Ganyan po ang mga story din sa mga characters natin sa Bible, ano? One topic is on Daniel. Si Daniel, nung siya ay nagkaroon ng conflict sa government noon, dun sa panahon po niya, siya ay hindi naman iniwas na tanggalin or iniwas na hindi siya mahulog doon sa lions den, hindi ba? Siya ay inalaw ng Panginoon na mapunta doon sa lions den, pero kasama niya ang Diyos doon, kaya hindi rin siya nagalaw. Ganon din sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi mo naman po ang paraan ng Diyos ay iniwas yung tatlong yon na masunog sila doon sa apoy. Hindi po ba? Sila ay sinamahan ng Panginoong Hesus doon sa loob ng nagliliyab na apoy. So, ibig sabihin, ang buhay ng isang Kristiyano ay mahirap, dadaan po tayo doon, pero alalahanin po natin at i-remember po natin na kasama lagi natin ang ating Panginoon. Yun po.
For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. And the second point na okay lang, okay, sa akin na ang aking buhay ay hindi ganon kadali, mahirap siya dahil sa mga troubles na pinagdadaanan ko, specifically kay Paul, no, sa kanyang buhay, ay dahil meron pong pangakong glory na ang sinasabi ay it outweighs the all sufferings that we are encountering in this world. So, tumitingin tayo doon sa ating kinabukasan, sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay, ang susunod na point ay Christians are new creations in Christ. So, when we speak of we are new creations in Christ, we are in a new status. Meron po tayong panibagong katayuan bilang mga mananampalataya. Ibig pong sabihin, kung ikaw ay dati ay example, ikaw ay dating estudyante ng gusto mong maging doktor, dati ikaw ay estudyante lang at wala ka pa dun sa estado ng pagiging doktor, is malayo ang pagkakaiba noon, hindi ba? Pagka ikaw po ay naging doktor na, matindi yung pagdadaanan mo, pero nandun ka na at ibibigay sa iyong status ng pagiging doktor kapag ka nagkaroon ka na ng lisensya para, ibig sabihin, establish ka na doon. So, ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, nung tayo ay tumanggap kay Kristo, meron na tayong bagong status. And that status is what we live sa ating daily life. Kung ikaw ay, sinasabi mong ikaw ay, example, ikaw ay doktor, ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng isang doktor. Kung ikaw ay ngayon ay Kristiyano, ikaw ay inaasahan na ikaw ay susunod at mabubuhay ayon sa buhay ni Kristo, na hindi gumagawa ng kasalanan, umiiwas sa kasalanan, nagmamahal at nagsishare ng gospel ni Christ. Okay? So, yan po yung new creation in Christ. So another status is we are ambassadors for Christ. In 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. So yan. So meron tayong ability. No? Meron tayong new ability to love others. So, we can now be ambassadors for Christ. Christ is the first ambassador from heaven to earth. So, yung pagiging ambassador ni Christ ay inilipat sa atin, no? Tayo na yung ang magpapakilala tungkol sa ating Diyos na banal sa langit, no? Kasi wala na dito si Kristo. At ang iniwan po niya ay kanyang espiritu para magkaroon tayo ng power to be God's ambassadors, to share His gospel, to share the good news to the people. Okay? We cannot do this unless we have this ability to love others. Okay, so minsan, naalala ko lang po, minsan sa isang Facebook, nag-scroll ako, ay meron po akong nakita dong isang religious group na nag-share doon, nag-post siya. And then, tinignan ko yung mga comments. So, nung tinignan ko, puro hate ang nakita ko na hindi tama yan. Hindi tama yung tinuturo mo, pupunta ka ng impyerno, mga ganyan, mga salitang hindi maganda. No? As in, nagdi-depict siya or nag-i-state siya ng argument, nag-i-state siya ng away, ganyan. So, kung papansinin po ninyo, hindi po ganoon ang ugali ng isang Kristiyano kasi ang ating ugali ay tayo ay nagmamahal. Ibig pong sabihin, kung mayroon po tayong nakitang mali sa belief ng isang tao, hindi po natin siya titirahin basta-basta, kundi ito po ay ipapaliwanag natin ng mahinahon, ng may pagmamahal. Titingnan po natin kung makukuha po natin yung kanyang atensyon sa pamagitan ng pagmamahal po natin sa kanya. Okay? So, yun. Next topic. What should Christians be like? Christians are to rejoice in suffering.
So kanina yung mga paradox, yan unti-unti ito na po yung paradox na sinishare ni Paul. Sa 2 Corinthians 6:4-10 ay marami po kayo dong makikitang mga basahin natin. Mga parang out of common sense na hindi natin kayang ipaliwanag because of our kakaibang buhay, no? 6. Yan, so verse 4 ng chapter 6, rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger. Ito yung mga nararanasan ni Paul. In purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love. In truthful speech and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. Okay? So dahil po sa kapangyarihan at tulong ng ating Panginoon, kahit po tayo ay weak, we are strong because of God's power. Okay po? Yan po ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Tayo ay mahina, tayo ay walang kakayahan. Yan ang pinapakita ng buhay ni Paul. Pero ang lahat ng mga bagay na yon ay napagtatagumpayan dahil po sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos na sumusubaybay at tumutulong sa buhay po natin. Okay, doon tayo sa second topic ni Paul sa forgotten generosity, chapter 8 and 9. So, doon sa Jerusalem, there are Jewish Christians na nangangailangan po ng financial na tulong, okay? At ang appeal ni Paul ay tulungan po natin itong mga members ng Jerusalem Church because they are under persecution and famine at the same time. So, nag-appeal siya sa mga churches at isa sa mga na-appealan niya doon ay ang Corinthian Church, ang Galatian Church, and the Macedonian Church. Okay, sabi niya, let's raise some money, no? Doon sa Romans 15:23-33. But then, the Corinthians, hindi po nila yung nagawa, no? Because of the sigalot, no, between Paul and the problems inside the church. Unlike the other churches in Galatians, in Macedonians, ay nakapagbigay po sila generously dito sa Christians in Jerusalem. So, bakit ganoon? Ang sabi ni Paul, at nire-remind niya yung mga members ng Corinthian Church regarding this promise, no? Promise nila ito eh. Nagbigay ng promise ang Corinthians Church members na magbibigay din sila sa Jerusalem Church. Okay, pero hindi po nila yun nagawa dahil sa mga problema inside the church and their trouble about Paul. So, and Paul, I rated about this isn't really about money. They haven't been transformed by the gospel, which is a story of generosity. So, ang tinutukoy ni Pablo ay kung tayo po ay nakaranas ng generosity ng ating Diyos, no? Ay natural din na yun yung ating magiging buhay, na tayo ay magiging generous din. Okay? So, kung tayo ay binigyan ng Diyos ng napakagandang gift ng eternal life through Jesus Christ, bakit hindi natin kayang ibigay sa mga nangangailangan kung anong meron din tayo? Yun po yung tinutukoy ni Paul.
Okay, so ang sabi dito, one of the evidence of salvation is generosity to the undeserving and to those who do not know or have never met. Okay? So this is the heart of God. So kung sinasabi po natin na tayo ay may relasyon sa Panginoon, tayo ay dapat may katulad ng puso ng ating Diyos, no, na marunong magbigay. No? Imagine the God who loves you and then generously gave His only begotten Son just to save His enemy, no? The sinners. Ganon ka-generous ang ating Diyos. Okay, doon sa 2 Corinthians 8:8-9, doon po inano ni Paul yung tungkol sa generosity ng ating Diyos. For ye know the generous grace of our Lord Jesus Christ, the Messiah, that even though He was rich, for your sake He became poor, so that through His poverty you might become rich. So, kitang-kita at malinaw doon sa verse ni Paul. Ang Diyos natin ay mayaman, pero dahil sa ating pagmamahal, dahil sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, pinili po niyang maging mahirap, no, para po siya ay tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. At tayo naman po yung maging maayos ang kalagayan. Hindi po ba? Ganon. So, there are 4 na pwede nating makita doon sa topic na yon. What should Christians be like is generosity to the undeserving. Okay? So, undeserving, ibig sabihin, hindi mo kailangang makakita sa kanya ng maganda para bigyan mo siya. Okay? Kahit ano pa ang kalagayan niya, hindi undeserved siya, ibibigay mo. Kasi ikaw ay may pagmamahal sa puso mo katulad ng pagmamahal ng Diyos. Ikaw ay may puso na nagbibigay or generous. And then, heart of mercy. When you say heart of mercy, another evidence of salvation is the willingness to sacrifice our comforts for others so that they can be blessed, even though we may never hear any expression of gratitude. Yan. So, katulad lang din kanina. Ginagawa natin ito dahil kailangan marinig ng mga tao na hindi pa kilala si Jesus ang tungkol sa magandang balita. Hindi natin ginagawa yon dahil may gagawin ako mabuti sa iyo, ibalik mo sa akin, kailangan makarinig man lang ako ng something, hindi po ganoon. Tayo ay nagmamahal sa mga mapapahamak. Ganun po ang the heart of mercy. Okay, so cheerful giver. God loves a cheerful giver. So, sa 2 Corinthians 9:6-8, doon binanggit yung sow sparingly and you will reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. So dito, tinitingnan ng Diyos yung ating puso kung tayo ba ay masayang nagbibigay. Ayan. Cheerful giver. Merong heart, laging tumitingin sa heart, no, sa motive, hindi po doon sa kung ano pang ibang dahilan para ikaw ay magbigay. Kunyari, ikaw ay nagbibigay dahil sa napipilitan ka kasi kailangan mo magbigay. Sa peer pressure, mga ganyan. Hindi po, tayo ay nagbibigay out of our love from our hearts. And then, give confidently. When we say we give confidently, yan po yung ikaw ay nagbibigay at alam mo na ito ay galing sa Diyos at ikaw ay ginagawang channel of blessing ng Diyos at pupunan po niya yung pangangailangan mo para ikaw ulit ay pwede uling magbigay. Yun. So, hindi ka nauubusan ng binibigay kasi you are confident that God will provide for you so that you could give again. Ganon. So, yun yung give confidently. So, sa Paul's sarcasm to the unrepentant. So, dun po tayo sa
May hindi lang po dyan na idagdag, no, tungkol doon sa chapter 7, na ang buhay ng Kristiyano ay buhay na humihingi ng tawad at nagpapatawad. Yan po. Ang buhay ng Kristiyano ay marunong humingi ng tawad at nagpapatawad. Marunong magtanggap na siya ay mali at kailangan baguhin ng kanyang sarili. That's what ayan yung dinidepict ng mga members ng Corinthian Church na tumanggap sa pagkakamali nila kay Paul, na nakikipagbati na sila kay Paul dahil dun sa tinatanggap na nila yung error nila, no? Maganda ang isang tao na hindi marunong tumanggap ng kanyang error ay hindi niya mababago yung kanyang ginagawa. Yun ang unang-unang dahilan kung bakit kailangan nating alamin kung tayo ay may error so that we could change that error and become better Christians, right? So yun po. At hindi lang po humingi ng tawad, ikaw din ay marunong magpatawad, just like Paul did to the Corinthian church na hindi sumasang-ayon sa kanya at nagkaroon siya ng painful visit doon, di ba? So, ganon. Then, dito tayo sa next. Ito naman yung mga hindi sumasang-ayon pa rin kay Paul na mga members ng Corinthian church. So doon po, kung babasahin po niyo yung chapters 10 to 13 ng 2 Corinthians, meron po kayong mababasa doon na talagang super apostles na description ni Paul, parang superheroes. Super apostles, no, sa chapter 11 to 5 hanggang 12 to 11. Okay? So, dito sa kanila nanggaling yung conflict sa mga false teachers. Okay? So, anong pagkakaiba nilang dalawa? Tingnan po natin yung comparison ng super apostles kay Paul. So, the first three, no, sa checkbox, no, sila daw ay Jewish Bible experts. Kapag sila ay nagsasalita sa harapan ng congregation in the church, okay, they are Bible experts. Yun yung kanilang inihahayag sa mga tao, pinapakita sa mga tao. And they have the knowledge about Jesus and ask for lots of money. Wow. And then, kung titingnan po natin kay Paul, which is very much opposite, Jewish Bible experts yung mga super apostles, but then si Paul, as we learn about Paul's life, siya ay isang Pharisee, hindi po ba? And he knows or memorized the whole Bible. Okay, so compared to the Jewish Bible experts, Paul is a Pharisee. Siya po yung dating ang pangalan ay Saul, no? Tapos pinapersecute po yung mga Jerusalem church, di ba? Siya yon, at pinapatay yung mga Kristiyano because of his dedication to the Jewish religion. Okay? And then he spent time with the risen Jesus. Si Paul to, no? Spent time with the risen Jesus. Dito sa super apostles, they have the knowledge about Jesus. But then if we compare it to Paul actually spent time with the risen Jesus. So, spend time. Wala si Paul doon nung nabubuhay pa si Jesus, pero naandun si Paul nung siya ay nagkaroon sila ng encounter with Jesus Christ, nung siya ay nabuhay na maguli na si Jesus. Okay? Paul had visions of Jesus' heavenly throne room. Yan, binanggit po niya yan dyan sa chapters na yan kung babasahin po ninyo. Given his entire life to the mission of Jesus. So si Paul, kahit anong pagdaanan niya, makikita niyo po dyan sa chapters 10 to 13, kung ano yung mga nakulong siya, muntik na siyang mamatay, wala siyang makain, nagutom siya, binaba siya galing sa building, sa isang window, sa isang tali, pababa para hindi siya makuha, no, ng mga kaaway niya. So iba-iba po yung naranasan ni Paul para lang sa mission na ibinigay sa kanya ni Jesus.
Okay? And even though Paul started the Corinthian church, he never asked the Corinthian members for any money. Okay? Unlike the super apostles. So, yan. So, what should Christians be like? Christians should know the enemy. Yan. So, kailangan ang Kristiyano ay alam niya kung sino yung kalaban. Pag hindi natin alam kung sino yung kalaban, tayo ay madadaya, hindi natin alam kung paano to lalabanan. Hindi po ba? So, in the first point, the devil is real. Aminin at ano po natin ng the devil ay totoo at gumagalaw po sa loob ng iglesia. Yan. Okay? Hindi po totoo na nasusunog pag pumapasok sa iglesia. May gumagalaw po, no? May gumagalaw para sirain ang iglesia po na tinayo ni Jesus. And it is also real in our present church. Okay? So, Satan walks within the church to deceive. Okay po? To deceive, para po mandaya. Okay? Next, there are false teachings exist within the church. Okay? So, ang sabi ng author ng pinag-aaralan natin, ay wag daw po tayong masyashock sa mga sinasabi at ipinahayag niya dito sa lesson na to, kasi ito yung nakalagay, no, sa 2 Corinthians. May nangyaring ganoon sa Corinthian church, hindi malayong mangyari na meron din sa present church po natin. Okay po? There are false teaching exist within the church. And then next is Satan disguises himself as an angel. So how does Satan disguises himself as an angel? So gumagamit din po siya ng mga false teachers that are impressive and looks like angels of light. Yeah. And then false teachers are very good at misquoting the Bible out of context. So yan. And then Satan knows the scriptures better than us. Oh, medyo nakakashock nga, no? Pero yan po yung totoong nangyayari daw sa loob ng iglesia. Yan. So, ang takeaway natin dito, kailangan mag-aral tayo ng mabuti. Magbabasa po tayo ng Biblia, pag-aralan po natin sa ating mga sarili. Hindi lamang po tayo umaasa sa teachers. Kailangan marunong din po tayong mag-aral, magbasa po ng Biblia. Okay, meron pong ang dami na pong mga makikita natin, sa bookstore, kahit sa internet. Meron po tayong mga elders dito, pastors, to guide you where to start and what books to read, no? Para to help you na malaman po yung totoo at yung false. Malaman po kung ang isang nagtuturo ba ay tama or yung tinuturo po ba niya ay mali. Okay? Kailangan marunong po tayong mag-discern noong mga bagay na ganoon kapag ka meron pong nagtuturo sa inyo. Okay? So, what should Christians be like? Tinignan po natin yung kanina, yung yung super apostles. And then, si Paul, hindi po niya ginagaya itong mga super apostles na to be impressive, to be experts daw, no? And as of lots of money. No, hindi po niya ginagaya ito kasi hindi niya po kailangan gayahin yan dahil ang kanyang motive ay kumukuha siya ng lakas sa pamamagitan ng kanyang weakness. Yan. Ang katuwang niya ay ang Diyos. Ang ginagamit niya ay ang power ng Diyos through His weakness. Kasi sa pamamagitan daw po ng weakness o ng kahinaan ng kanyang katawan, ng kanyang
mga bagay-bagay na nararanasan po niya, ay doon gumagalaw at nakikita niya ang patotoo ng Diyos sa buhay niya. Okay? Nararanasan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kung wala pong weakness at ikaw ay magaling, at ikaw ay tinitingnan mo, ikaw ay magaling, ikaw ay rich, kaya mong lahat, hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi po ba ganun ang nagiging isip ng isang Kristiyanong may ganung mga abilidad which is happening on the Corinthian members of the church. Okay, so si Paul, pinapakilala niya ang kanyang Kristo sa pamamagitan ng kanyang weakness, sa kanyang kahinaan. Binanggit po dyan yung kanyang sakit. No? Kung babasahin niyo po yung chapters na yan, ang kanyang sakit, yung kanyang mga pinagdaanan, yung mga tinitira sa kanya ng Corinthians na siya ay poor, na siya ay hindi well off, na siya ay suffering, no? Na siya ay hindi raw apostle, mga ganyan. Yun ay binabalik niya sa mga sinasabi niya na hindi ito ako, hindi ako ang titingnan ninyo, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa akin. Yeah. So in 2 Corinthians 12:9, he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me." Boast about my weakness. Okay, hindi po yung ating mga pinagyayabang sa kung ano man po yung ating mga achievements. Yan. So, the last chapter talks about Paul's final warning to the unrepentant. Kung kanina, ang nabanggit ko po ay meron pong di ba, mga hindi mga sumang-ayon na at nagrepent at humingi ng forgiveness at nakipag-reconcile kay Paul, may mga tao pa rin po doon or members ng church na hindi sumasang-ayon sa kanya at ayaw po sa kanya. Ang sabi ni Paul sa kanila ay ganito. Yan, sa 2 Corinthians 13:5. Seriously, you need to check yourselves. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test? Okay? So, sa lahat po ng binanggit ni Paul, simula ng sinulat po niya yung 2 Corinthians, nandoon po yung mga what should Christians be like. So sinasabi niya dito sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya, kung kayo ay hindi ganito, you have failed the test and you are not in faith. Okay? So inaanyayahan po niya yung kanyang mga hindi sumasang-ayon sa kanya na alalahanin nyo, tingnan nyo ang inyong mga sarili, kung kayo ba ay talagang nananampalataya kay Kristo. Kasi kung kayo ay nananampalataya kay Kristo, ang ugali dapat ninyo at ang buhay nyo ay dapat kaparehas ng kay Kristo. Na kahit kayo ay nahirapan, you boast about it because Christ's power is in you. You have this loving heart. You are generous. No? Lahat po ng binanggit natin kanina. So, yun po yung chapter 13 ng 2 Corinthians. So, dyan po nagtatapos yung 2 Corinthians na pag-aaral po natin. At ito po yung ating magiging topic sa ating group discussion. Okay, meron pa pala. What can we learn from the book of 2 Corinthians? It is about God's love and not about Paul. It's about God's love and not about the leaders of the church. Okay? We are to point the people to the love of God. And then the church is a mess. Tanggapin po natin yan. The church is a mess. Okay? God's ways are that of upside down world. Ang paraan ng Diyos ay kakaiba. Ikaw ay ibababa, pero ikaw ay itataas. Ganun po lagi. Ano? And then letter C, identify the true servants of God. Alamin po natin kung sino talaga yung servants ng ating Diyos.
So see the agape love of God in a horrible and ungrateful church. So tingnan daw po natin kung nagiging ungrateful ba tayo sa pagmamahal ng ating mga leaders na nagpapagal sa atin, no? Kasi yan ay nag-i-exist at wag daw po natin yung gawin. Ayan. So ang ating discuss the importance of teaching Christians the Christ life of suffering before the glory. Discuss the importance of teaching Christians the Christ-like life of suffering before the glory. Bigay ko po kay Pastor para po sa group. Salamat, Kuya Joseph. And ang ating question ngayon ay, ano daw ang mga importante na bagay na ituturo sa atin mga Christians tungkol sa weaknesses natin, okay, sa mga difficulties natin before the glory. Ay, yung glory na ito po ang ating final state, okay? Ang final state ng Christian na it will be all glory. It will be all happy. Pero ngayon, sa panahon na ito na medyo maliit lang ang panahon ngayon, 70 years old, 80 years old, parang may sufferings po tayo, marami tayong problema. Pero handa ba tayo na ituloy-tuloy natin yan at we will be under the pressure of these difficulties? Ayan. So i-explain po natin bakit po kailangan natin na manatiling mag-persevere under sufferings or difficulties or trials before the glory. Before ng glory na ibigay sa atin ng Panginoon, no? Sabi nga nila, no pain, no gain. No cross, no glory. Ayan. So sige po, i-discuss po natin paano natin ayusin ang ating buhay kahit na medyo may sufferings po tayo ngayon, and in relation to the glory na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay, before ko iwanan tong microphone na ito, nabanggit ni Kuya Joseph tungkol po doon sa pagpunta ni Apostol Paul sa langit. May mga tao po na nagsasabi na wala naman napunta sa langit paano ko malalaman na may langit? Ang palagi natin po sinasabi ay mayroon sa langit na nagpunta dito sa lupa. Sino po yon? Si Jesus. Pero alam nyo ba na may tao na pumunta na sa langit? Alam nyo po ba na may tao na talaga na pumunta sa langit? Ngunit pinabalik po siya ng Panginoon. Sino po yan? Si Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 12. Sabi niya, may nakita ako at may narinig ako na inexpressible things. Kaya po, yun po ang nagbibigay at nag-uudyok sa kay Apostle Paul na tumuloy kahit na may sufferings, no? I will glory on my trials because of the glory. Ayan. So, alamin po natin, at dapat alamin po natin, mayroon na pong tao na nanggaling dito sa lupa na pumunta sa langit, pero bumalik. 2 Corinthians chapter 12, kaya maniwala po tayo kay Apostle Pablo. Okay? So, ang ating pag-usapan ngayon, paano natin iayusin ang ating buhay na Christians kahit nasa tayo nagsasuffer, tayo may mga difficulties in relation to the glory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kayo ba ay magpapaano na lang? Or magtitiis-tiis na lang muna tayo kasi ang glory naman, eternal naman yan. Okay? So please, mga kalalakihan doon, mga kababihan natin dito, mga ladies natin yan, mga young people dito, at ang mga kabataan natin, mga children natin, nandyan si Ate Mian, ano? Punta po kayo sa kay Ate Mian, yung mga children. Okay, wala pa si Ate Che. Sige po, let's have 10 minutes na bigyan nyo lang po ang inyong mga kuro-kuro, wag masyadong matagal. No? Kung gusto niyo mong kumain ng tinapay, may tinapay doon. May kape ba doon, Pastor? May pandesal lang. May peanut butter. O sige, kung wala pa yung breakfast, pwede po kayong pumunta doon. Okay po, so magtipon-tipon po tayo. 10 minutes lang po, and then we will go to our worship proper. Thank you.